Okay, so eto na po mga kaibigan. Next natin is from Ace Perez, Hi, content Nanay. creator. Ace Perez, content creator from Hi, Davao Nanay. City. Ace Perez here. Congratulations sa Season 2 sa Kuanon 1. Ang akong pangutana, sa tanaw ni mo unsa ang kinaiya nga common sa mga Bisaya, ang usa sa mga nakatabang sa ilaha para maabot ang ilang mga pangandoy. So, sa mga friends natin na Tagalog po, ito po, i-translate ko po. Sana po, sir, sa ating production po at sa maging translator po ako ngayon at ma-invite po ako sa season 2. Eto na nga. Ano daw ang characteristics ng isang Bisaya na ano daw parang same kami na characteristics na, and of course para unsa ito siya, para lumaban sa buhay at para maging isang perfect at go. Naintindihan na nila yun, naintindihan na nila. Okay, Oo. go. Sir Ace, salamat sa tanong mo, Sir Ace. Ang characteristic talaga ng Bisaya na which is meron tayong dalawa baya na sino din mga Bisaya dito is yung kaisog sa Bisaya pakaisog or sa Tagalog katapangan. Katapangan. Kasi siyempre kung sa totoong real talk lang tayo, ang Luzon is central talaga to ng Pilipinas. Ang nasa Luzon talaga, kung galing kang ibang bansa, bababa ka muna ng Luzon bago ka pumunta sa mga provincial, di ba? Pero ang mga Bisaya, ang layo namin sa central. Andun kami sa Puwetan, kung hindi man sa Puwetan, sa Paahan. Oo. Pero lumalaban pa rin kami kahit feeling ba namin na ma-OP ba kami, mahiya ba kami. Hindi namin iniisip yan, hindi namin iniinda kasi iniisip lang namin makamit namin ang pangarap namin. Yes, and of course, isa sa mga katangian din sa mga Bisaya, kagaya namin ni Ma'am Shimelay, is yung kahit unang kilala natin ng mga malilenyo, very accommodating kami. Yung parang, yes, ayaw namin lahat na ma-OP, ayaw namin lahat namin gusto namin i-entertain lahat. Yes, at ang mga Bisaya, pag ikaw ay taga Manila tapos pumunta ka ng Mindanao, talagang akala namin first owner ka at akala namin mayaman ka. Kaya alagaan ka talaga namin kahit wala kaming pambili ng merienda, mag-utang kami para ipakain sa iyo. Yes, yung mag-utang kami ng mga dilata, kung hindi yung mga pansit canton sa labas. Oo. Talagang ibibigay namin yun sa iyo kasi ganoon ang mga Bisaya. Kumbaga, hospitable ba? Yes, very hospitable. And of course, kami trustworthy and arisgada kaayo ka lang. Wala kaming inaatrasan. Oo. Nakaw lang yun. Hindi kami nakikinig sa mga negative. Yes. So, good vibes lang. Kaya naman, hello Dalaygon tayo dyan. Yes! Hooray! Hooray! Correct! And of course, ayan. So, eto na. Tapos na tayo sa ating Online. Sa ating online. Proceed naman po tayo sa ating mga kaibigang press and of course, influencers na nandito sa atin, mga live audience natin. So, unahin natin, of course, si Niza Marinas from Click Cebu. And so, basahin ko lang po. At saka, since wala naman po siya, eto yung tanong niya. Unsa ang pinakanindot na compliment nga imong na-receive as solo host? So, I will translate it in Tagalog. Ano ang pinakabonggang compliment na na-receive ni Miss Melay as a solo host? Alam mo, sa totoo talaga, weakness ko talaga yung compliment. Sobrang weakness ko talaga ang makompliment kasi mahiya talaga ako kasi mahiya talaga ako dahil feeling ko nga hindi ko nga deserve na i-compliment. Sobrang saya talaga ako na pag nag-smile na kayo, sobrang ako. Pero ang pinaka-compliment is yung sabi nila na nakuan ko daw, nakaya ko daw mag-isa. So yun ang parang sa akin, parang sa feeling ko, salamat naman Lord. Uy nga, una di ba nung nag-open ako sa inyo, nasabi ko, kinabahan ako dito, baka hindi ko to makaya itong solo na kwanto. Pero sobrang happy ko dahil Bisaya na pagtagumpayan ko. Pero yung sinabi nila, parang nagbigay sa akin ng courage ba na, ay salamat Lord, kaya ko pala. Pero sa totoo lang, weakness ko talagang ma-compliment. Kaya gumagano yung mukha ko kasi parang ayoko makanang maniwala. Diba ka na nga, mga Bisaya, parang ayoko. Yes, ayaw mo mahadlok ka na maulawan. Hindi naman sa matakot akong mahiya. Pero yung mahiya ako ba kung deserve ko ba yung sinasabi nyo? Char lang. Mahiya talaga ako. Pwede bang umalis na lang ako ngayon? Basta yung compliment talaga, mahiya talaga ako dyan. Uy. Yeah, pero you deserve it. You deserve it Salamat from the very start and until now.
isa ka sa aming inspirasyon na, nakayanan ni Miss Melay Cantiveros as solo host. Why not kami naman, mga ano. Ay, Kuya, salamat. ikaw yung namin, isa sa mga mother na mga kabisayaan. Ay! Ganon. Grabe na po na siya yung tawa nito. Ay! Season 2 jud ni siya. Ay. So, eto na. Next is Sir Alan Sancon from Stars Photog. Okay. Ayan. Hello, Parang Melay. medyo delikado yung sinabi mong word na photog sa Bisaya. Yun, delikado yun. Lahi po to siya. So congratulations, Melay, dito sa season 2. Nandito rin kami nung season 1, no? Kaya nga, sir, salamat, Sir Alan, sa inyo. Uy, lagi kayong nandyan ba? Actually, in-expect namin na dahil sa galing mo mag-host, magkakaroon ng season 2 talaga. Alo, uy, At salamat. ito na nga yun, di ba? Thank So, you, yung tanong ko, Melay, sa dinami-dami ng mga celebrity na guest mo kanina, nung season 1, paring sino ka yung parang memorable na in-interview mo? Sabi kanina yung medyo kinabahan ka, di ba? Pero ngayon, ano yung memorable dun sa mga in-interview mo at sino yun? Bakit? Ako talaga, sinasabi ko talaga nung kay Tamar na, yung pinaka-memorable talaga sa akin na na-interview ko, si Kim Chu talaga. Siya ang first interviewer at siya ang reason kung bakit talaga din ito umabot ng season 2 dahil din sa mga guest ko. Hindi ako to kundi sa mga guest ko. Number 1 na dyan si Miga ko dahil kaya umingay talaga yung pagka-opening ng aming season 1 kasi si Miga ang number 1. Alam mo bakit? Kasi pag ini-interview kasi siya, napanood ko lahat yung interview ni Miga kasi idol ko siya na hindi pa ako nag-artista eh. Napanood ko rin siya sa Chris TV, napanood ko rin sa Magandang Buhay. Iba yung sagot niya sa Tagalog eh. Nung nag-Tagalog siya nasagot, parang yung sagot niya parang tinatranslate pa niya sa utak niya yung gusto niya isagot. Pero nung nagbisaya siya, panoorin niyo yung bisaya niya na sagot, wala, kanang no holds bar. Oo, parang... Kasabot ka sa gingon? Naintindihan mo yun? The holds bar is the bar who holds. Yes. No, wala siyang parang tinatago. Isang tanong, mabilis agad yung pagkasagot, hindi na niya pinag-isipan. And kung papanood yung season na yun, yung kay interview ko kay Kim Cho, kay Miga, talagang galing sa kaibuturan ng kanyang puso na marami talagang na-amaze din doon sa kanyang wisdom na sinare na doon sa kuan-on-one. Please, replay. Nag-replay pala, sorry. Thank you, Thank you, Melay. thank you so much. Yung second question ko sa'yo, dahil season 2 na ngayon, at sabi mo nga, maraming i-expect pa ng mga guests, di ba? Ikaw kung may choice ka, not just celebrity, even siguro kung ano man yan, politika man yan, or kung Hollywood man yan, di ba? Sino yung gusto mong i-guest sa one-on-one mo? Season 2 or season 3 or kung susunod ng mga season? Uy, salamat. Ako, sir, salamat talaga, Sir Alan. First of all, thank you so much, Sir Alan. Over-supportive talaga si Sir Alan lagi. Actually, kulang na lang magkagusto ko dito kay Sir Alan eh. Kasi talaga yung paglabas ko ng PBB, talagang lagi niya ako sinusundan. Kaya nga nung naglalakad ako sa kanto, parang si Sir Alan to. Iba na pa-killer na pala. No? Sir Alan, thank you so much talaga. Lagi talaga itong supportive sila. Uy, ako, sino yung, anong tanong sa Alan? Yung sino yung guest ko na talagang... Ay, kung may choice ka, Ay, sino oo. yung... Ako, ang gusto ko talaga sa politika, siyempre, ang very own namin sa Jensan, si Manny Pacquiao. Kasi alam mo naman, pag Bisaya, talaga gusto ko itanong kay Sir Manny Pacquiao, na unsa ang feeling, ano ang feeling na maging ganito ka-powerful, yet very humble, kaya hindi mo ba yan makitaan niya ng mga alahas sa katawan, di ba? Hindi mo makitaan niya ng relo lang yan, na isang relo lang yan. So, gusto kong malaman paano kasi because the wisdom yung makukuha natin sa kanya. At kung ngayon na ganito ang buhay nila, paano sila sa bahay? Mariremain pa rin yung pagkabisaya nyo eh. Kahit mayaman kayo, yung pagkabisaya nyo, andyan pa rin. Yes. Oo. So, si Sir Manny, and then sa international. Hollywood. Gusto ko Meron. sanang interview si Paris Hilton, pero Bisaya ba siya? Hindi ko kasi alam kung may mga Bisaya ba doon. Basta, kung sino ang Bisaya, gusto nating malaman na makakuha tayo, makapulot tayo ng inspiration or aral doon sa kanyang journey sa buhay niya dito ba, no? Correct. Thank you. Ikaw, Sir Alan, pwede bang ma-interview ka? Hindi ako Bisaya. Hindi ka Bisaya. Yeah. Thank you, Sir Alan. Congratulations. Yes, Sana magkaroon pa ng season 3, season 4, season 5. Yan. Congratulations, Melay. Salamat ka. Ay. Yes, thank you so much, Sir Sa Alan. season 100 na tayo, matanda na tayo. Kamusta na kayo dito? Ang umana sa street siya na. Eto na. Next is Nika Sabio from Push. Hi Melay. Hi, I'm Nika. Nika from Push.
First, syempre, congratulations, Ma'am Shi. Grabe. We enjoyed Kwan on One. Ako personally, I don't speak Bisaya, but I enjoy watching it. My first question would be, if given a chance po na kayo, dadalhin mo yung Kwan on One in any places around Visayas or Mindanao, ano po yun and sino yung guest na dadalhin mo para doon i-conduct yung Kwan on One interview mo? Kung dadalhin ko, mag-interview ako ng isang Bisaya, Anyone po. Tapos Anyone. dadalhin niyo po siya sa place. Bale, parang Kwan on One on wheels ang atake niya. ay, kuan on one on wheels. Gwapo pa dyan sa sakyanan, no? Ya, jeep ba? Jeep? Sa jeep, no? Or, Well, pwede po. or tricycle. Niya, magsigawan na kami kasi hindi na maingay. Ang ingay ng motor. Ano yung sabi ko? Ganun na. Siguro ang dadalhin ko, sobra kasi akong na-amaze sa yung taga Davao na nanay ba? Taga Davao na nanay na nanonood ako sa apo niya. Kaya ang apo niya kasi si Mako ba yun? Si Mako? Si Mako, si Lula Winding. Si Lula Windy ang gusto kong interviewin. Tapos kasi si Lula Windy is yung kanang may apo siya na si Mako. Tawang-tawa kasi ako dahil pin-interview siya ng apo niya. Sabi ng apo niya, Lola, bakit naka-white si Jesus? Bakit laging naka-white si Jesus? Sabi niya sa lola niya. Ang lola niya kasi laging nagagalit sa kanya kasi tanong ng tanong. Sabi niya, ay hindi ko alam, hindi naman ako naglalaban ng damit ni Jesus. Gumanon siya. So talagang tawang kasi alam mo yung humor kasi na Bisaya, yung hindi naman siya hindi yun pinagginawang pagtatawan sa kuan. Pero alam mo yung humor ng Bisaya dahil parang same kami ba dahil ako makulit din ako sa lola ko, makulit din yung mga anak ko. So parang nakaka-relate kami. So si Lola Windy tapos gusto ko siyang i-interview dito sa Yes, si Lolo Winding. And of course, update kay Lolo Winding ngayon is, si Lolo Winding po ay nasa hospital and she's recovering right now. She's recovering right now. Pwede Yes. ba mag-alis mo na ako ngayon? Pero recovering siya. Na yung sakit niya ubo. Oh, wala siya. Hubak lang. Hubak. Uy, nagkaroon pa ng update ngayon. Lola Windy, get well soon. Yes, get mo so, di ba? Updated kay Takay Lolo Winding. And of course, yes po. Next question ko lang po is, beside po dun sa mga ini-interview ninyo, natutuwa din po kami sa mga segments and portions. Sa inyo po, ano yung favorite segments ninyo and bakit po yun yung favorite segment nyo sa Kwan on One? Ako, ang favorite kong segment sa Kuan on One is yung bago ngayon sa season 2, yung Kuani Sends. Kuani Sends. Kasi, di ba ang tawag na ko sa mga tao is Kuani Sends. Kani Kuani Sends. I-send kasi. So, mayroon connection ang mga Kuanisens para mapaabot nila sa kanilang idol na interviewin ko kung ano yung gusto nilang i-shout out at kung ano ang gusto nilang itanong. So, prior sa interview ko kinabukasan, ngayong gabi magpo-post ako kung sino yung aking i-guest. Magtatanong sila para kung ano yung gusto nilang itanong at makakarating yun mismo sa kanilang idol na i-interviewin ko. Ay. At masya-shoutout pa sila sa Kuan on One. Ay, perfect. Yung Kuanisens. Kuani Sense. Ah. Yes. Thank you so much, Mika. You're so very... Billy Mika? Ayan. Thank you so much po, Miss Nika from Push. Next is Miss Angelica Villanueva from Manila Standard. Hello po. Hello, Miss Mele, Angela. congratulations sa Season 2 and of course sa Season 1 din. My question, two questions na naman. First of all is, kung given the chance na ma-interview ka, no, ikaw naman yung interviewin, sino yung gusto mo mag-interview sa'yo para, halimbawa, kung magkaroon na ng special episode, like anniversary episode, ganyan, sino yung gusto mo? Ako ang gusto kong mag-interview sa sarili ko. Sarili ko din. Sarili ko. Ano po, ano man? Salamin. Oo. Kamusta ka? Okay lang ako. Ganyan. Ano pa kami? Hindi. Ako ang mag-interview sa akin. Sobrang thank you, Lord, naman sa opportunity at mangyari talaga yun. Pero siyempre, ang gusto kong mag-interview sa akin, kundi, walang iba kundi ang aking dalawang mamshi. Mamshi Reg at Mamshi Jules. Kasi alam mo naman na sobrang comfortable talaga ako sa kanila sa magandang buhay. That's why, kapag sila ang mag-interview sa akin, nalalabas lahat ng mga kuan dyan, mga uhog sa ilong, magkakaiyakan pa yan. Ano mo yun? Yes. And tsaka magtatawanan ng walang humpay. Correct. Parang, ano siya, para all throughout laugh and of course, mixed emotions. Yeah. Yes, Yeah. mixed emotion. Maraming salamat, Miss Angelica. Okay. Last question po. Sa Season 1, ano po yung greatest lesson na natutunan niyo po sa lahat ng na-interview niyo? Ako, ang greatest lesson na natutunan ko talaga sa lahat ng na-interview ko is
yung paghikab nitong nasa likod ni Kuan. Antok na siya. Hindi, alas 3 kasi ngayong oras ng pagnap talaga, no? Pero hindi Yes, maraming it's a siesta time. Thank you so much na nag-waste ng time talaga dito sa akin na makinig kayo. Kahit na antok kayo, gusto niyo na matulog. Kita-kita ko tapag tingin ko kasi nakagano talaga. Ako, ang pinakakuan ko talaga, ano pala yung tanong? Bakit ako napupunta sa ganito? Greatest lesson. Ako ang greatest lesson ko na natutunan dito sa season 1, alam nyo, na pag umuwi, pag nag-i-interview ako, tas pag uwi ko, alam mo yung lahat pala talaga ng mga kalungkutan or yung mga kaganapan na mga nakakatakot or mga problema, lumilipas lang. Kasi lahat ng na-interview ko nasa-share nila yung mga problema nila, yung mga takot nila, yung mga kalungkutan nila, na kitang-kita naman ngayon kung gaano na sila ka-successful. So sabi ko, in fairness para talaga, no, lumilipas talaga ang lahat. Minsan nga may mga problema na nasosolve lang ng kanya, hindi mo naman sinosolve. So, dapat talaga, no time tayo na mag-worry, no time tayo mag-overthinking, enjoy life lang talaga tayo. Pero wag naman yung sobrang enjoy life na parang ka na parang enjoy life in a right way. This is the way. So, yun ang natutunan ko na talaga namang laging tumatatak sa lumilipas ang lahat. Yes, lumilipas ang lahat at huwag tambayan ang problema. Yes. Ganon. Kaya eto, thank you so much. Thank you so much, Miss Angelica. Miss Angelica Villanueva from Manila Standard. Next is Mr. John Bueno from kumagkaw.com. Hi, Melay. Hello. Ayan. Thank you so much. First of all, congratulations about the first season and of course the second season. English pala to si Kumangkaw. Hindi. English pala siya. Well, I will translate it for you. Thank you so much. Okay. Pero kabalo ko mag-Ilonggo. Kabalo mo din siya din. Pero hirapan pa tayo nito. Salamat. Pero first, I'd like to ask you, Melay, kasi nakita ko na yung recent posts mo is involving your daughter na nagkasakit din. Paano ka nakakapagpahinga sa ganito ka-busy na buhay? Natakot ako na high blood ako ngayon pero may nag-English siya pero Tagalog pa rin pala yung okay lang siya. Okay, salamat Lord. Ako nakapagpahinga ako. Alam mo, makakapagpahinga lang ako talaga no kapag healthy yung anak ko. Kaya kahit may trabaho ako, wala akong problema magtrabaho, andyan pa rin yung pahinga. Pero once na si Stella yung kagaya nung nagkasakit siya, doon ako walang pahinga talaga. Talagang yung gabi noon talagang full of prayers, hindi ako makatulog kasi lagi mo tinitingnan, sinecheck mo, nag-overthinking na ako sa grabe yung isip ko, sobrang takot ko kasi anak mo eh. Kaya sabi ko, ngayon nga, in Jesus' name, thank you Lord na gumaling na siya. Ngayon ako makakapahinga. Yun, ito talagang inhale, exhale ko. But then again, kung sinasabi mo talaga, paano ako nakakapahinga, pagkasama ang pamilya ko every now and then, they are my Refuge and home. Salamat. Thank you for fill in the blanks. Thank you, Melay. Aside from that, my other cousin is, kanino ka naman natatakot mag-interview? May particular person ba na kinakatakutan kang kausapin or tanungin a certain question? Ako natatakot talaga kung tanungin. Ito talaga sila, inaaminado talaga ako. Natatakot akong interviewin si Ma'am Annabel Rama talaga. Kasi talagang nakakatakot ba talaga yun? Hoy, Day, ano ba, Day? Maganonin ka nun. Ako din eh, pag in-interview, Diyos ko, ayoko. Oo, nakakatakot yun. So magtatakot ako kay Annabel, pero totoo talaga sinasabi, face your fears. Yes. So, kailangan kong i-face niya. Kung mag-chance naman na ma-interview ko si Ma'am Annabel Rama, talagang mag-wear ako ng mga shields. Baka magharap naman si Ma'am Annabel. Ayaw ko Aday. Sumbagong di ka, Day. Ganun siya sa akin. Pero, siyempre, natatakot ka kay straightforward ba yan si Ma'am Annabel. Diba? Kaya, medyo natatakot ako. Pero, ang pinakatakot ko para talaga sa interviewer, yung mag-i-English na. Ito mga Bisaya pa naman, mahilig mag-English. Paano ba yung mga Bisaya sa Cebu? Kaya yun din, pero nako-conquer ko naman. Conquer. And congratulations again. Alam ko magkaka-season 3 ito. Sana magdilang ang hilig ko nito. Salamat, Kumagkaw. Since Melason Day 1, talagang andyan siya lagi. Thank you so much. Hello po, sir. Sir John Bueno. So, bakit parang may crush ka sa kanya? di ba? Uy, gwapo kasi, Day. Uy.
Di ba natatakot kay Bakit kay Sir Alan? Hindi ka nagkuhan kay Sir Alan. Hindi, ano ko naman siya, friend, best friend. Gano'n lang mga best friend ko man. Hello! So natakot kay Ma'am Annabel Ramaday. Matakot ako ba na-interviewin siya, but I have to face my fears. Yes, Because okay. my face is my fear. Yes. Oh, so ito na, ladies and gentlemen, Paano yung sinasabi? Miss Annabel Rama. Oy! Chay lang. Chay lang. Ibang Annabelle pala ng ganun-ganun pala.